Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. May bagong terminology ngayon na pinag-uusapan mga kababayan hindi lang dito sa ating bansa, pati sa ibang bansa. Ano yan, Mr. Maravillas? Ito yung tinatawag na de-Dutertification. Yan published by the Jakarta Post, Why the Philippines Needs De-Dutertification. Ito naman po sa Philippine Daily Inquirer, sabi dyan, de-Dutertification. Ito naman, kolom sa Philippine Star ni Jarius Bundok, How Wrong Became Right, Save Us from Dutertismo. So kung titingnan natin mga kababayan, ang ibig na sabihin ng de-Dutertification, paglilinis po sa kultura ng takot, tanim ebidensya at bastos na pamumuno na naging tanggap na ng ating mga mamamayang Filipino dahil po sa Dutertismo. So, kailangang maglinis. Sa bagay, makikita natin yan ngayon na kung saan mga kababayan na normalize yung mga masasamang pag-ugali. Yung pagmumura, pambabastos, naging normal na po. Dahil sa pamumuno ng mga Duterte dito sa ating bansa at pinagtatanggol yung mga masasamang pag-ugali. So yun ang ibig sabihin ng de-Dutertification mga kababayan. May bagong nabuo na vocabulary sa ngayon mga kababayan. So yun ang ating pag-uusapan. Ito din yung naging topic ni Attorney Joel Botoyan, remember? Doon sa ICC. Sa ginawa mga kababayan na confirmation hearing sa crimes against humanity laban kay Digong. In his powerful speech, the common legal representative of the victims of the drug war denounced the virus of impunity that Duterte spread across the Philippines, infecting Filipinos to the point that they could no longer discern right from wrong, evil from good. Mismo mga kababayan, can you imagine, pati dito sa ating vlogging, makikita natin yung Dutertismo. Pag umatake po yung mga bashers, mga DDS, wala silang paki, basta Duterte daw lang sila, mga kababayan. Hindi na distinguish mga kababayan yung mali sa tama. Ang mali sa kanila yung tama ay siyang mali. Yun mismo yung naging description ng veteran journalist and commentator na si Jarius Bundok, columnist. How wrong became right, save us from Dutertismo, sabi po niya. Quoting rockstar lawyer Carlo Ibanez. Nasabi ng rockstar lawyer na si Attorney Carlo Ibanez sa kanyang post, because of Duterte, wrong became right. Nasabi niya, before the Dutertes came into your life, was it right from wrong clear to you? You know it was wrong to murder, wrong to insult women, wrong to mock God, wrong to break the law, wrong to threaten, wrong to side with foreign interests against your country, against your countries. These were obvious to you before. But what happened when the Dutertes entered? Gradually you came to justify that wrong can become right, killing become valid, so long as addicts, degrading women became acceptable. If by a president's joke, permissible to call God stupid, unthinkable how you justify it to yourself, but they became right to you anyway. So, di ba mga kababayan? Yan ang Dutertismo. Kaya kailangan talaga mga kababayan magkaisa tayo para linisin ang ating bayan sa Dutertismo. At ito yung term mga kababayan na de-Dutertification. So,
In simple term, ano nga ba ang tinatawag na Dutertification? Ito yung term na ginagamit ngayon mga kababayan para isalarawan ang pagbabawi at pagwawasto sa mga impluensya ng pamilya Duterte sa politika mga kababayan at lipunang Pilipino. May apat na pangunahing aspeto po ito. Una yung pagwawasto sa mga polisiya. Isa sa pinakamalaking kontrobersya mga kababayan nung previous administration yung tinatawag na war on drugs. Sa papel, ito ay kampanya laban sa illegal na droga, pero sa reality, ayon sa mga ulat ng human rights groups at international bodies, nauwi ito sa alam na ninyo libo-libong extrajudicial killings, kawalan ng due process at kultura ng impunity. Kaya po, sa ilalim ng konsepto ng Dutertification, ang panawagan ay malinaw, palitan ang dahas ng hustisya sa halip na patayan sa kalsada, police abuse at vigilante mentality. So kailangan nating itama ang mga mali, mga kababayan. Kasi yung mga mali naging tama na dahil sa pagdating ng mga Duterte sa buhay natin. Kaya nga po mga kababayan, yung pagmumura sa social media, sa mismong mainstream media, naging normal na at proud na proud sila sa pagmumura. Di ba? So, doon mga kababayan sa war on drugs, ano ang solusyon natin? Ibalik natin yung rehabilitation programs. In fact, yun ang ginagawa ng ating present administration. Yung judicial process, hindi yung policy na kill. At saka yung evidence-based anti-drug policy. Sa madaling salita mga kababayan, hindi pwede na ang solusyon sa krimen ay gumawa ng mas malaking krimen tulad ng nangyari po sa previous administration. At yung konsekwensya po, ayon, si Digong, na kaso ng crimes against humanity. Then dapat maibalik natin yung ating mga institusyon. Marami rin na nagsasabing sa panahon ni Digong ay humina ang ilang demokratikong institusyon. Kabilang dito, yung malayang pamamahayag, checks and balances at judicial independence. Sa ilalim ng Dutertification, layunin na palakasin muli ang rule of law, ibalik ang respeto sa media at tiyakin na hindi sunod-sunuran ang mga institusyon sa Malacanang. Sa demokrasya kasi mga kababayan, malaga ang isang simpleng prinsipyo. Ang gobyerno ay dapat sinusuri, hindi yung kinakatakutan. Then yung moral reckoning, maibalik yung dating moralidad ng mga tao, mga kababayan. So kailangan mga kababayan na harapin ang mga naganap na pang-abuso para hindi na po ito maulit. So kabilang dito mga kababayan, yung pagkilala sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. Yung pag-imbestiga sa crimes against humanity. At syempre, yung mapanagot, yung dapat managot, accountability para doon sa mga lumabag sa batas. Madaling salita, ito yung pagkilala mga kababayan sa katotohanan. Then syempre, kailangan natin ng totoong pagbabago sa kultura ng pamumuno. Isa mga kababayan sa nakikitang epekto ng Duterte era ng pamumuno, yung pag-normalize ng bastos at agresibong pananalita sa politika. Nakita ninyo yon si Sara Duterte. Kasi anak siya ng tatay niya, ninormalize yung pagbabanta, yung pagmumura, pati yung ating Pangulo, si First Lady, si Martin Romualdez, binantaan at pinagmumura. Naging normal na sa kanila ang ganon. So sa loob kasi po ng 6 na taon, naging normal na yung pagmumura ng leader. Mga rape jokes, sexist remarks, mga personal attacks laban sa mga kababaihan. Nakita ninyo yon yung nangyari sa Congress, yung kay Suntay. Ayun. Ginawang normal
mga kababayan, yung pambabastos kay Ann Curtis na ini-imagine niya. Nagiinit yung kanyang katawan, mga kababayan. Doon pa mga kababayan ginawa sa hearing ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So kasi mga kababayan, ang problema dito ay hindi lang salita. Ang problema dito ay ang mensahe na pinapadala nito sa ating lipunan. Kasi po, kapag ang pinakamataas na leader ay bastos sa kanyang pananalita, nagiging normal ito sa iba, lalo sa ating mga kabataan. Kaya naging bastos na rin yung ating mga young people at pati yung ating mga matatanda. Kasi ginagawa ng presidente mismo. Kaya po, madaling sabi, ang Dutertification ay panawagan para ibalik ang dignidad, mga kababayan, sa serbisyo publiko. Hindi kailangang maging bastos para masabing matapang. Ngayon, punta tayo doon sa mga misogynists tulad ni Suntay at ni Topacio. Bakit dapat itong idisbar? So, ang panawagan, mga kababayan, na sina Representative Suntay at si Atty. Topacio ay madisbar, hindi po siya simpleng personal na away. Sa ilalim kasi, mga kababayan, ng Code of Professional Responsibility and Accountability o CIPRA na inilabas po mismo ng Supreme Court, malinaw yung panuntunan. Ang mga abogado ay hindi pwedeng gumamit ng bastos at mga mapanirang pananalita. So, bakit po ganon? Kasi po ang mga abogado, hindi sa ordinaryong mamamayan sa mata ng batas. Sila ay tinatawag nga na officers of the court, tagapagtanggol ng hustisya. Sila yung mga ehemplo ng dignidad ng legal profession. Pagkatapos, ganun sila kung magsalita. Di ba po, mga kababayan? So, ano-ano, mga kababayan, yung mga paglabag sa SIPRA? Ang pag-objectify sa kababaihan o pagtrato sa babae bilang pantasya o sexual object ay itinuturing na immoral conduct, unethical behavior, violation ng SIPRA. So ang mga pahayag ni Topacio tungkol kay Representative Sara Ilago at ni Suntay tungkol kay Ann Curtis ay kinundena ng marami dahil malinaw na halimbawa ito ng misogynistic speech. Ang mga abogado dapat may moral fitness. Sa batas, ang pagiging abogado ay isang pribilehiyo, hindi karapatan. Kapag ang isang abogado ay nagpakita ng kawalang respeto sa kababaihan, human dignity, at basic decency, maaari siyang maaring questionin ang kanyang moral fitness to practice law. Kapag napatunayan na wala na ang moral fitness, maaring bawiin ng Supreme Court ang kanyang lisensya. Saka ito pa, Safe Spaces Act. Mas lalo pang nagiging seryoso ang issue dahil mayroon tayong Safe Spaces Act o bawal bastos law. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan laban sa sexual harassment, sexist remarks, gender-based insults. So malinaw po, yon ang ginawa mismo ni Suntay at saka ni Topacio. Kaya dapat itong dalawang ito madisbar. Kasi po, kung mismong mga abogado ang lalabag po sa ganitong batas, nagiging malinaw, mga kababayan, yung problema. Paano nila may pagtatanggol yung batas kung sila mismo yung lumalabag dito? Di ba po, mga kababayan? So dito yung Duterte effect, mga kababayan, sa kultura ng pambabastos nakikita natin. Dahil lang sa Duterte era, mga kababayan, namana nila yung mga masasamang ugali, mga kababayan, ni Digong. So marami, mga kababayan, yung naniniwala na yung ugali ni Suntay at saka ni Topacio, hindi po siya isolated incident. Ito yung bahagi, mga kababayan, ng tinatawag na Duterte effect, Dutertismo, sabi nga po ni Jarius Bondok. Parang yung komunismo
Itong Duterte effect, pwede nating tawaging demonyonismo. O di ba? Mga kababayan, kung may komunismo, pasismo, itong Dutertismo, demonyonismo ito po. Na demonyo yung mga tao, yung ugaling demonyo naging normal, naging tama na. Diba po mga kababayan? So na-normalize yung pambabastos mga kababayan. Sa loob kasi mga kababayan ng 6 na taon na pamumuno ni Digong, naging normal yung pagmumura ng Pangulo at proud sila doon. Yung mga rape jokes, naging normal. Yung mga sexist insults doon sa mga kalabang kritiko. Kung saan, kabilang sa mga madalas na target noon, yung pinakulong ni Digong na si dating Senador Laila de Lima, ngayon mamamayang party list representative na. At saka si dating Vice President Leni Robredo na ngayon Naga City Mayor na. So kapag ang isang pinakang mataas na leader ng bansa ay gumawa nito ng walang parusa, siyempre may mga taong ang iisipin. Kung nagawa ng Pangulo, bakit hindi ng isang ordinaryong Pilipino? Kaya naging normalize na po ang pambabastos nila, lalo ng kanilang mga supporters, yung mga DDS. Normal sa kanila ang pagiging bastos. So ito ay tinawag na locker room talk politics. So ang estilo mga kababayan ng pamumuno na parang locker room talk ay nagbibigay po ng impresyon na ang pagiging bastos ay simbolo ng pagiging tunay. Yan mismo ang paniwala ng mga DDS, mga kababayan. Pero sa reality, ito po ay pagbaba ng antas ng diskurso o pagbaba ng antas ng pampublikong diskurso po. At ito po mga kababayan ang tila ginagaya ng mga ilang opisyal at abogado na konektado sa mga Duterte tulad ni Topacio at Suntay. Kaya importante po yung disbarment para maging strong message sa iba pa. Nagagaya ng ganitong uri ng pambabastos mga kababayan or kabastosan. Kaya po kung sakaling madisbar itong si Suntay at saka si Topacio, magiging malinaw po ang mensahe. Tapos na ang panahon ng pambabastos sa gobyerno at saka sa legal profession. Ito ay magiging bahagi ng de-Dutertification. Paglilinis ng sistema upang maibalik ang respeto sa batas at saka sa mga kababaihan. Ngayon, may isa pang abogado, si Libito Baligod. Bakit kailangan din itong madisbar, mga kababayan? Ito din ang usapan ngayon. Naharap siya sa reklamo dahil sa mga fabricated allegations. Sa ilalim kasi mga kababayan ng Code of Professional Responsibility and Accountability, yung CIPRA, mahigpit po na pinagbabawal yung dishonesty, deceitful conduct, saka fabrication of evidence. Malinaw po sa lawyer's oath kung titingnan natin mga kababayan, ang dali po na i-search. Ang bawat abogado ay nanunumpa na hindi siya gagawa ng anumang kasinungalingan. Kaya po, kung ang isang abogado ay nagsinungaling, gumawa ng maling paratang, o gumamit ng mga fabricated cases, malinaw siya na paglabag sa lawyer's oath. Natingala din ito kay Digong na noon mga kababayan, sabi niya nung piskal pa siya, talagang nagtatanim sila ng ebidensya. Ito, sabi niya mismo, proud na proud siya. My prosecution days, we planted evidence. First planted the intrigues ng my prosecution days. We planted evidence. First planted the intrigues ng my prosecution days. Yan ang ginagaya, mga kababayan. First planted the intrigues. Kaya dapat nga, pati si Digong madisbar. Di ba po? Kasi Baligod, mga kababayan,
nung harap niya yung mga alleged 18 Marines, naharap siya sa cyber libel allegations and perjury. Matapos niyang aminin na isang oversight, mga kababayan, yung kanyang pagbanggit sa pangalan ni Laila de Lima sa listahan na umano'y sangkot sa korupsyon na tumanggap din ng mali-malitang pera. O, di ba? So, ang problema dito ay hindi simpleng pagkakamali. Ang pagdawit sa isang tao sa isyu ng korupsyon gamit yung maling impormasyon ay maaaring makasira sa reputasyon at maaaring magdulot ng malaking pinsala. Kaya sabi ni Laila de Lima, hindi ko ito palalampasin. So ito yung koneksyon, mga kababayan, sa Duterte style politics, Dutertismo. Yung mahilig magtanim ng ebidensya. Tanim witness, saka propaganda. Ngayon, ito mismo ang uri ng polisiya ang ginagaya ni Sara Duterte na ang sabi niya, ibalik ang tapang at malasakit. So, kaya importante talaga po yung de-Dutertification. So, ang usaping ito sa de-Dutertification, hindi lang ito tungkol sa Duterte, sa mga Duterte, mga kababayan, kundi sa uri ng gobyerno na gusto ng mga Filipino. Gusto ba natin ng bastos na gobyerno? Gobyernong bastos na magsalita? Gumagamit ng takot at nagpapakalat ng mga kasinungalingan? O gusto natin ng gobyernong may respeto sa batas, may transparency at may dignidad, mga kababayan, sa pamumuno? So ang de-Dutertification, mga kababayan, ay hindi siya paghihiganti. Ito po ay paglilinis. Dahil sa huli po, malinaw ang panawagan ng marami. Mas karapat dapat ang Pilipinas sa gobyernong may dangal. Hindi po sa pamumuno na minana sa kultura ng takot, kasinungalingan at pambabastos. So ito sana, mga kababayan, ay pag-isipan nating mabuti. Okay po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.